Raffle uli tayo ng 200 pesos sa Sunday para sa 5 tao, JIPs. Simple lang ang gagawin, mag-comment lang ng hashtag JD at hashtag JD Films or share nyo sa Facebook nyo yung upload natin. Pwede nyo ring lagyan ng kaunting komento kung anong nagustuhan ninyo sa ating storya. Ganun lang kasimple, JIP, kasali na kayo kagad sa raffle natin. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Alam mong kahit kailan, hindi nagkamali si Babay lang Saba sa mga pangitain niya. Ang totoo, isa sa mga ito ang propesiyang nabanggit niya tungkol sa isang matandang hukluban na nagpanggap na batukan. Bit-bit niya ang isang gintong kampilan na sa palagay ko, kahalintulad ng hawak ng pasaway mong apo. Wika ni Tandang Ibong. Nilingon ni Tandang Duyong ang apo at nakita niyang may hawak itong kampilan. Tinawag nito ang binata na nooy pinagmamasdan ang hawak niya. Ilay, lumapit ka nga apo. May itatanong lang kami sa'yo. Kagad namang lumapit ang binata. Naupo sa harapan ng 2 matanda sabay dampot ng nilagang saging. Bakit Pulo? May problema po ba? Wika ni Ilay. Wala naman. Ang totoo, hindi ko pa alam kung magiging problema ang sitwasyon. Pero tungkol sa hawak mong kampilan kung kaya ka namin pinatawag ng lolo doyong mo, sabihin mo sa amin kung saan mo nakuha ang sandatang yan. Wika ni Tandang Ibong. Inilabas ni Ilay ang kanyang sandata at inabot kay Tandang Duyong. Ngunit nang hawakan nito ng matanda ay kaagad din niya itong nabitawan. Teka, paanong naging ganito kabigat ang sandatang yan? Nagtaka si Tandang Ibong dahil nakita niyang ibinawasiwas ni Ilay ang sandata na parang kapirasong patpat. Hindi kaya kumikilala ito ng Panginoon? Doyong, naaalala mo ba ang sinabi ng ating ama tungkol sa sandata ng tungkong langit? Tanong ni Tandang Ibong. Dali-daling tumayo si Tandang Duyong at pumasok sa kwarto. Pagbalik nito ay daladala niya ang mga lumang kalatas ng kanilang angkan. Ito ang mga kasulatan mula kay ama. Sa naaalala ko, may nailathala siya tungkol sa sandatang tangan ng isang tungkong langit. Wika ng matanda habang binubuklat ang mga lumang kasulatan. Nanlaki ang mga mata nito nang tila may natagpo ang kung ano mula sa mga iyon. Nandito ang ilang kaalaman tungkol sa sandatang tungkong langit. Isa sa mga anyo nito ay tungkod na gawa sa ahas na may 2 ulo. Nakadepende rin sa sitwasyon o pagkakataon ang magiging anyo nito. Sa oras ng digmaan, nagiging isa itong mapamoksang sandata kagaya ng kampilan. At totoo ang hinala natin, Ibong. Kumikilala nga ng Panginoon ng sandata. Ilay, bakit hindi mo ipakita sa amin kung paano mo ito ginamit? Marahang tumayo si Ilay at dinampot ang sandata mula sa sahig. Laking gulat ng lahat dahil tila laruan lang ito para sa kanya. Pinaglalaroan niya pa ito na parang patpat. Inihahagis niya ang kampilan habang nakatingin sa malayo. At nagugulat ang 2 matanda. Dahil sa tuwing sasaluhin niya ito, ang hawakan lang ang palaging bumabagsak sa kanyang kamay. Sabihin mo sa amin, Ilay, saan mo nakuha ang sandatang yan? Magsabi ka ng katotohanan. Nang mga sandaling iyon, ramdam ng binata na galit na ang kanyang lolo Ibong. Kaya naman kaagad ding ikwenento ng bata ang katotohanan. Sa lahat ng kanyang mga kamag-anak, ang tanging kinakatakutan ni Ilay ay ang kanyang lolo Ibong.
Bukod sa pinuno ito ng kabilang angkan, napakalupit nitong magparusa. Isang lalaking batukan yung nagbigay sa akin ito nung mag-isa ako nagsasanay sa tuktok ng burol. Hindi ko siya kilala pero siya din yung lalaking nakita ko nung nakipaglaban ako sa mga dayuhan. Wala naman siyang sinabi tungkol sa kampilan. Ang sabi niya lang, gamitin ko daw po ito para magsanay. Pagpapaliwanag ni Ilay, na labis namang ipinagtaka ng dalawang nakakatanda. Bagaman alam nilang kailangang paghandaan ang nalalapit na makikipaglaban, ngunit isang malaking katanungan para sa kanila ang sandatang hawak ni Ilay. Kung ang lalaking iyon ay ang tungkong langit, marahil totoo ang propesiyang ibinigay sa atin ng punong babaylan. Mukhang paparating na nga ang sinasabing malaking digmaan. Wika ni Tandang Ibong. Habang nag-uusap ang mga ito, may dumating na pangkat ng mga lumad. Ito yung mga nakatalagang tagamasid sa paligid ng kanilang baryo. Nagulat si Tandang Duyong sa ibinalita ng mga ito. Isang karumal-dumal na pangyayari ang kanilang nasaksihan. At ayon sa mga tagamasid, sinalakay ng mga hindi kilalang tao ang kabilang baryo. May kaalyado din ang mga iyon at hindi kalayuan ang lugar sa kanilang kinaroroonan. Nasa panganib ang baryong ito, lalo pat walang namumuno. Ang pinakamabuting gawing Duyong ay ipasailalim mo ang pangkat mo sa amin. Nang sa ganon, may karagdagang kayong puwersa. Mungkahi ni Tandang Ibong. Ngunit kagaya ng inaasahan ay hindi pumayag si Tandang Duyong. Dahil ang bawat pangkat ng mga lumad ay nararapat tumayo sa sariling mga paa at magkaroon ng isang matatag na pamunuan. Natigilan sa pagtatalo ang dalawang matanda nang biglang magsalita si Ilay. Hindi ba mula ako sa angkan ng isang pinuno? Bakit hindi na lang po ako yung italaga nyo? Tanong ni Ilay. Hindi yon ganon kadali, Ilay. Alam mong may sinusunod tayong alituntunin, hindi ba? Hindi maaaring basta-basta tayo magtalaga ng hindi sinusunod ang bawat batayan. Sa kasalukuyan, wala pa sa mga batayang iyon ang nakikita ko sa iyo. Dahil sa sinabi ni Tandang Duyong, sumama ang loob ni Ilay at nasabi nito ang isang hindi kanais-nais na salita sa dalawang matanda. Wala sa katangian ko. Hindi ba noon sa tuwing mananalo ko sa mga patimpalak, maging sa paligsahan, sinasabi niyong nasa dugo ko ang pagiging pinuno? Ngayon, nasaan ang mga papuring yon? Puro lang ba kasilungalingan? Tanong ni Ilay. Laking gulat ng dalawang matanda nang bunuti ni Ilay ang kampilan at muling nagsalita. Ipapakita ko sa inyo na ako ang karapat-dapat na mamuno sa ating pangkat. Matapos nitong magsalita, kagad itong lumabas ng tahanan bitbit ang kampilan. Tinungo nito ang bulwagan ng baryo at nagsimulang magsalita. Sa lahat ng kapwa ko mandirigma, nahaharap sa malaking panganib ang ating baryo. Naparito ko para himukin kayong lumaban. Salubungin natin sila. Unti-unting nagtitipon ang mga tao sa paligid, lalong-lalo na ang kapwa niya mag-aaral. Ngunit sa halip na makakuha ng simpatsya, lalo pa siyang kinutsya ng mga kababaryo. Ikaw, bakit naman kami makikinig sa'yo? Hindi ka nga makali sa antas mo na timaaw. Paano mo pamumunuan ang ating hukbo? Bumaba ka nga dyan kung ayaw mong batuin ka namin ng mga bulok na prutas. Nilingon ni Ilay ang lalaking nagsalita. Naglakad papunta sa kinakatayuan nito. Laking gulat ng lahat dahil tahasan niyang hinamon ang lalaki.
Gusto mong patunayan? O sige, labanan mo ako ngayon. Bunutin mo ang sandata mo at huwag kang magdadalawang isip na patayin ako dahil yun din ang gagawin ko. Wika ng binata. Tinanggap ng lalaki ang paghamon ni Ilay. Nagpakilala ito sa pangalang Ilad. Tinatanggap ko ang hamon mo. Ako si Ilad. Hindi mo na kailangan magpakilala dahil kilala ka ng halos lahat na nandito. Ngayon pagsisisihan mo ang paghamon sa isang kagaya ko. Wika ni Ilad. Ligid sa kalaman ni Ilay na ang kanyang hinamon ay isa sa mga tinaguriang pinakamahusay na tagbanwa. Napipintong italaga bilang manikyad o susunod na pinuno. Saktong pagdating nila Tandang Duyong, nakatayo na ang dalawa sa gitna ng bilog. Pipigilan pa sana ng matanda ang apo ngunit kaagad siyang pinigilan ni Tandang Ibong. Hayaan mo siya. Dito natin mapapatunayan kung ang sandatang hawak ng apo mo ay ang espada ng tungkong langit. Napuno ng sigawan ang paligid nang bunutin ni Ilay ang kanyang sandata. Nanatili naman sa sisidlan ang kampilan ni Ilay. Isinukbit pa niya ito sa kanyang bewang. Napangiti naman si Ilad dahil sa ipinakita ni Ilay. Sigurado ka bang makikipaglaban ka sa ganyang anyo? Masyadong mahaba para sa iyo ang kampilan. Kaya kung ako sa'yo... Hindi na pinatapos ni Ilay ang sasabihin ng kalaban dahil bigla na lang siyang nawala sa kinakatayuan. Nabalot ng katahimikan ang buong paligid habang inaantay na muling magpakita ang binata. Patuloy namang inikot ni Ilad ang tingin at habang hinahanap si Ilay, bigla na lang itong lumitaw sa kanyang likuran. Buong lakas na hinataw ang kanyang kampilang nakasilid sa sisidlan sa likod ng kalaban. Ni hindi nakapaganda si Ilad sa atake ng binata. Bagaman hindi siya nagawang patalsikin ni Ilay, napakalaking pinsala naman ang naidulot nito sa kanya. Akmang tatayo na sana ito nang biglang bumulwak ang dugo sa kanyang bunganga. Natahimik ang lahat dahil hindi nila inaasahang ganon ang magiging epekto ng isang simpleng paghataw sa kanya ni Ilay. Pigil hiningang nag-antay ang lahat sa susunod na gagawin ng magkabilang panig. Ngunit wala sa mga ito ang kumilos. Inantay ni Ilay na sumalakay si Ilad at ganon din ito. Hanggang sa isang dahon ang lumipad sa pagitan nilang dalawa. At nang bumagsak ito sa lupa, sabay silang sumugod ng buong lakas. Sa pagkakataong iyon ay binunot na ni Ilay ang kanyang kampilan na naging dahilan upang mahintakutan ang lahat. Sinubukan siyang pigilan ni Tandang Ibong ngunit huli na ito dahil tumama na ang talim ng gintong kampilan sa liig ni Ilad. Sa isang iglap, bigla na lang humagis ang sandatang hawak ni Ilay paitaas. Nagulat ang lahat dahil isang lalaki ang sumangga dito. Naku naman bata, ang sabi ko sa pagsasanay, hindi sa pagpatay. Nanlaki ang mga mata ni Ilay nang makilala kung sino ang taong iyon. Manong Gadang, paano po kayo napunta dito? Tanong ni Ilay. Ngunit sa halip na sagutin ay hinampas siya ni Gadang sa batok at kaagad nawalan ng malay. Pasensya na po kayo sa batang ito. Sige po, ituloy nyo na ang mga gawain. Tapos na ang palabas. Wika ni Gadang sabay akay kay Ilay. Dali-dali namang nilapitan ni Tandang Duyong ang walang malay na apo. Maraming salamat, Ginoo. Kung hindi ka dumating, malamang malaking trahedya ang magaganap. Hindi na nagsalita si Gadang. Kaagad na itong tumalikod.
Nanlaki ang mga mata ni Tandang Duyong nang makita ang mga marka nito sa katawan. Mabaging bathala, ikaw nga ang sinabi ng propesiya. Patawarin niyo po ako sa aking kalapastanganan at hindi ako nakapagbigay galang. Patawarin niyo po ako, dakilang tungkong langit. Nang marinig ito ng lahat ng naroon, lumingon sila sa kinaroroonan ni Tandang Duyong. Nung una ay wala pang imik ang mga ito at pinakikiramdaman ang susunod na magaganap. Hanggang sa nagsalita si Gadang, doon na napagtanto ng mga ito na nasa harap nila ang totoong anyo ng tungkong langit. Alam nyo, may isang bagay akong kinaiinisan sa inyong lahat. Lalo na sa inyong mga nakakatanda. Hindi kayo marunong makinig sa mas bata sa inyo. Totoo ang sinabi ng binatang ito. At sa iyo mismo nagmula Tandang Ibong ang minsaheng iyon. Ipinabatid sa inyo ng babaylang aking kinalulugdan. Maniniwala ang binata kung ikaw ang nagsabi at siguradong maniniwala ang mga tao kapag sinabi mo ito sa kanila. Pero nung si Ilay ang nagatid ng balita, bakit napakahirap para sa inyo ang paniwalaan ito? Tanong ni Adang. Hindi naman nakapagsalita ang dalawang matanda. Inikot ni Gadang ang tingin sa mga tao. Wala ni isa sa mga ito ang nag-angat ng ulo upang tumugon. Maya-maya pa ay napabaling ang tingin ang tungkong langit kay Ilay, na nooy unti-unti nang nagkakamalay. Nagulat ang lahat nang magsalita ang binata. Kinausap si Gadang na parang pangkaraniwang tao lang. Walang iya ka naman, Manong. Bakit mo naman ako binatukan ng ganong kalakas? Ang sakit tuloy ng ulo ko. Aray ko. Wika ni Ilay. Kaagad naman siyang sinaway ni Tandang Duyong. Ilay, magbigay galang ka. Dahil ang lalaking nakatayo sa harap mo ay ang totoong anyo ng tungkong langit. Kahit kailan ka talagang bata ka. Wika nito. Ngunit kaagad din siyang napayuko nang tignan siya ng masama ni Gadang. Hayaan mo siyang kausapin ako sa paraang gusto niya. Kagaya ng kanyang ama. Kinalulugdan ko ang binatang ito dahil sa taglay niyang katapangan at malasakit sa kanyang kapwa. Ni minsan, hindi ko siya kinakitaan ng karuwagan, lalo na nang isinuong niya ang sarili sa pakikipaglaban, mailigtas lang ang isang kababaryo. Samantalang kayo, pinili niyong magsawalang bahala, kahit harap-harapan ng inaapi ang mga kalahi niyo. Anong klaseng tao kayo? Tinatawag niyo ang sariling lumad, ngunit hindi ko nakikita sa inyo ang dugo ng isang mandirigma. Wala kayong tiwala sa inyong mga bathala. Galit na galit si Gadang sa mga tao ng sandaling iyon. Itinayo nito si Ilay at muling nagsalita. Ang binatang ito na anak ni Laham, ang susunod na pinuno ng mga lumad. Sa harapan ninyong lahat at ng mga nakakatanda, itinatanghal ko siyang manikyad. Ang sino mang tumutol ay maaaring tumayo sa harapan ko upang hamunin ako sa isang laban. Inikot ni Ilay ang tingin sa paligid. Ngunit ni isa sa mga tao, walang naglakas loob na hamunin ang makapangyarihang diwata. Narinig mo ang sinabi ko, Ilay. Simula ngayong araw, ikaw ang mamumuno sa tribo. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang kampilang ito bilang tanda ng iyong pagiging pinuno. Pasalamatan mo ang panday ng mga diwata na si Mapulon. Siya mismo ang naghubog ng sandatang ito mula sa buto ng iyong ama. Nalalapit na ang pagdating ng inyong mga kalaban at sa susunod na mga araw,
Magsisimulang magpakita ang iba't ibang lahi ng mga aswang na nagnanais kayong lipunin. Itaguyod mo ang tribong ito at pamunuan ng buong katapangan. Ang king katalinuhan ay kusang darating sa iyo sa pamamagitan ng aking mga alagad na ipapadala ko sa bawat pagsubok na iyong pagdaraanan. At ang tanging batas na iiwan ko at nais kong ipatupad mo sa lahat ng nasasakupan. Ang sino mang sumaway sa kautusan mo ay maaring patawan ng kamatayan. Matapos magsalita ni Gadang, bumaba mula sa kalangitan ang napakalakas na liwanag. Hindi makita ng mga tao kung ano ang nangyayari sa kinakatayuan nila Ilay at Gadang. Tanging sila lang din ang nakakarinig ng kanilang pinag-uusapan. Napakalaking tungkulin po ng iyong iniatang sa akin, Tungkong Langit. Hindi ko po alam kung magagawa kong pamunuan ng aking tribo. Pero nawa ay patnubayan ako ng mga diwata na magampanan ng maayos ang aking tungkulin. Wika ni Ilay. Napangiti naman si Gadang at hinimas ang ulo ng binata. Huwag mo na akong tawaging Tungkong Langit. Ang totoo, ayoko din ng titulong iyan. Mas gusto ko pang tawagin mo ko sa pangalang ibinigay ko sa iyo dahil yun naman talaga ang pangalan ko. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita papabayaan. Habang hawak mo ang aking kampilan, walang sino man ang maaaring sumaway sa iyo. Matapos magsalita ng Tungkong Langit, naglaho ang malakas na liwanag. Kasabay din itong naglaho si Gadang at naiwang nakatayo sa kalagitnaan ng napakaraming tao si Ilay. Isa-isang lumuhod ang mga ito para magbigay galang. At nung araw na yon, isinilang ang pinakaunang maharlikang pinuno ng mga Malay. Nang mga susunod na araw, naging maayos naman ang pamumuno ni Ilay. Tinuturuan din siya ng mga nakakatandang makiharap sa mga panauhin, lalo na sa mga dayuhang mga ngalakal. Isa sa mga naging gabay ng binata ay ang Lolo Duyong sa ganitong larangan. Ang mga dayuhang mga ngalakalang pangunahing nagbibigay ng kabuhayan sa atin. Kaya kailangan mong matutunan ang kanilang lengguwahe at kaugalian. Kailangan mo ding makisama sa kanila para sa maayos na pakikipagkalakalan. Wika ni Tandang Duyong. Alam ni Tandang Duyong na ito ang kahinaan ng kanyang apo. Kaya naman ginawa niya ang lahat upang maalis sa isip ni Ilay ang anumang sama ng loob ng mga dayuhan. Pasensya na po kayo, Lo. Pero alam niyo naman naggalit ako sa ibang lahi. Sila ang pumatay sa mga magulang ko eh. Tugon ni Ilay. Naroon na tayo, pero hindi lahat ng dayuhan likas na masama. Ang ilan sa kanila ay nakikidayo lang para mangalakal. Kagaya ng mga Inchik, mga Indones, wala naman silang masamang intensyon. Hindi kagaya ng mga puti. Sila ang dapat mong pakaingatan. Huwag mong pagkakatiwalaan. Muling wika ni Tandang Duyong. Sa paglipas ng panahon, naging matagumpay ang pakikipagtungo ni Ilay sa mga mangangalakal. Ang ilan sa mga ito ay naging kaibigan pa ng binatang Manikyad. Halos nawaglit na din sa isipan niya ang propesiyang binanggit ni Tandang Ibong. Ilang taon na ang nakakalipas. Muli lang itong naungkat nang may isang hindi kanais-nais na kaganapang lumantad sa dalampasigan kung saan dumaong ang mga dayuhan. Isang tagaulat ng tribo ang dumating at may dalang masamang balita. Napakarami pong bangkay na mga murong mga ngalakal lang nakita ko sa dalampasigan, punong Manikyad. Wala na po silang mga dugo. Wasak ang kanilang dibdib. At saka, wala na po yung atay at puso ng mga ito.
Ikinagimbal ng lahat ang narinig. Maging si Eli ay nagtataka kung anong uri ng hayop ang may gawa nito. Maganda kayo at pupuntahan ko ang sinasabi ng tagaulat na ito. Maikling wika ni Eli. Lumabas ng tahanan at naglakad. Pagkarating sa dalampasigan, tumambad sa kanya ang tumpok ng bangkay ng mga dayuhang Moro. Nilapitan niya ang isa sa mga ito at tinignang mabuti ang mga sugat sa katawan. Kung hindi nyo na itatanong, isang mahusay na mangangaso si Eli at kilala nito ang bawat marka ng kuko, kagat at kalmot ng hayop. Hindi pangkaraniwang hayop ang may gawa nito. Dahil sa pagkakaalam ko, wala namang hayop na naninirahan sa ating lugar na sumisip-sip ng dugo ng tao. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli huwag nating kalimutan yung mga aral na mapupulot natin sa kwento. Tandaan natin yan dahil ito'y nakabatay sa kasaysayan. At muli, huwag kalimutan ng mga requirements para makasali kayo sa cash prize raffle natin. Ito'y aking paraan bilang pagtulong ng kaunti sa mga nangangailangan. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.